Magandang araw sa inyo. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay pagpapatuloy ng mga component ng kakayahang pangkomunikatibo. So bago ninyo panoorin itong video lecture natin, siguraduhin na tahimik ang inyong paligid at wala nga masyadong distraction sa inyong paligid para makapag-focus kayo sa pakikinig. Okay? So ngayon po, tatalakayin natin ang component ng kakayahang pangkomunikatibo ayon kay Delheims. So meron tayong 5. Ang una ay kakayahang linguistiko, ikalawa ay kakayahang socio-linguistiko, pangatlo kakayahang pragmatic, ikaapat kakayahang strategic, at ang ikalima ay kakayahang diskursal. Noong nakaraan, tapos na nating talakayin yung kakayahang linguistiko, kaya magpapatuloy tayo sa talakayan ngayon. So para sa kakayahang socio-linguistiko, ito ay tumutukoy sa pagsasaalang-alang ng isang tao sa ugnayan niya sa mga kausap, mga impormasyong pinag-uusapan at ang lugar na kanilang pinag-uusapan. So yun nakasulat dito sa PowerPoint, sinasabi dyan na ang focus natin ay ang kontekstong sosyal, mula nga sa salitang sosyo, doon sa kanyang pangalan. So ang pinagtutuunan natin ng pansin ay ang mga sosyal na bagay. Ibig sabihin po, yung mga bagay na nasa ating paligid. So kasama dyan yung mga tao na ating nakakausap, yung mga pinag-uusapan natin o yung mga mensahe o impormasyon, at yung lugar kung saan ba tayo nag-uusap. So para mas malinaw, si Delheims po ay bumuo ng isang modelo ng komunikasyon at tinatawag niya itong speaking model. So yung speaking model, naglalaman niyan ng mga dapat isaalang-alang para daw maging epektibo yung komunikasyon. So tinatawag yon na speaking. So yung speaking po ay isang acronym. Kada letra dyan ay may nirerepresenta na isang salita. At malalaman natin ngayon kung ano yung mga salitang yon. So para sa S, meron po tayong setting. Sa setting, mula sa salita nga, ito po ay lugar o pook kung saan nag-uusap o nakikipagtalastasan ang mga tao. Sinasabi ni Delheims na ang mga tao daw ay nagbabago-bago ng paraan ng pakikipag-usap depende sa lugar na kanyang kinalalagyan. So yung nakasulat na halimbawa dito ay yung bahay versus paaralan. May mga tao na iba ng paraan ng pakikipag-usap kapag sila ay nasa bahay. At meron din naman mga tao na iba rin yung paraan ng pakikipag-usap kapag pumupunta na sila ng paaralan. So yun po yung sinasabi ni Delheims dito sa may setting. Pangalawa naman po sa P, participant. So tumutukoy ito sa mga taong nakikipagtalastasan o nakikipag-usap. Hindi may sasagawa ang isang komunikasyon kung walang mga tao. Siyempre, sinong makikipag-usap, 'di ba? Kaya po, isa sa mga dapat natin isaalang-alang sa epektibong komunikasyon ay ang pagkakaroon ng mga participant. Dagdag pa, yung halimbawa na nandyan sa ating PowerPoint ay kaibigan versus guro. Sinasabi ni Delheims na kapag yung mga kaibigan natin, yung kausap natin, nagbabago tayo ng paraan ng pagsasalita o paggamit ng wika. So kapag po kaibigan yung kausap mo, syempre ka-close mo yan, gumagamit ka ng mga balbal, kolokyal, yung mga informal na wika. Kapag naman guro mo yung iyong kausap, syempre mas nagiging formal ka magsalita. So yun ang para sa setting at sa participant. Sunod naman, meron tayong letter E o ends. Sinasabi ni Delheims na kada magsasalita ang isang tao, hindi maaaring mawalan siya ng layunin o pakay sa pakikipag-usap. Kahit yung simpleng pagsagot mo ng oo o hindi, meron ka pa ring layunin o pakay. So yun po yun. Sa pagsasalita ng tao o pakikipag-usap ng tao, meron pong iba't ibang layunin yan. Halimbawa na lamang, magbigay ng impormasyon, ikalawa manghikayat, ikatlo humingi ng pabor at marami pang iba. So halimbawang pangungusap. Para sa una, magbigay ng impormasyon, birthday ko ngayon. Ikalawa, manghikayat, birthday ko ngayon, punta ka sa bahay ha. At ikatlo, humingi ng pabor, birthday ko ngayon, punta ka sa bahay ha, bilhan mo naman ako ng cake.
Sunod naman dyan ay ang letter A o act sequence. Mula nga sa salitang sequence, sinasabi na ito ay tumutukoy sa takbo o daloy ng isang usapan. Focus tayo dito sa may mga halimbawa sa ibaba. Sinasabi dyan na mayroong ilang pag-uusap na nagsisimula sa biruan at habang nagpapatuloy yung inyong pag-uusap, yung inyong komunikasyon, nauuwi sa pikunan yung biruan ninyo nung una. At sinasabi po ni Dalheims na kapag ang isang tao ay isang mabisang communicator, masasabi po natin na kaya niyang sundan yung nagiging daloy ng kanilang usapan. Ibig sabihin, aware siya na nagsimula sila sa biruan hanggang sa nauwi sa pikunan yung kanilang usapan. May kukwento niya sa iba kung paano nauwi sa ganun yung kanilang naging usapan ng kanyang kapwa. Okay po, isa pang halimbawa, nagsimula kayo sa pagtatalo. Pagkatapos, habang nag-uusap kayo ay hindi nyo napapansin na unti-unti nyo palang nare-resolba yung usapan ninyo o yung hindi nyo pagkakaunawaan. So yun po, isang halimbawa din yon ng pagiging aware sa daloy ng usapan. Kapag binalikan mo yung usapan ninyo at nalaman mo na kaya pala kami nagkabate dahil pala dito. So yun po yung sinasabi ni Dalheims patungkol sa act sequence. So yun po para sa letter E o ends at A sa act sequence. Sunod naman, meron tayong letter K o yung keys. Sinasabi dito na tumutukoy daw ito sa tono ng pakikipag-usap ng isang tao. So meron lang tayong dalawang uri ng tono sa pakikipag-usap. Tumutukoy lang yan sa formal na paggamit ng wika o pakikipag-usap at di formal o informal na pakikipag-usap. So kapag tinanong ano ang keys ng pangungusap na ito, dalawa lang yung maaari ninyong isagot. Formal lang o kaya informal o di formal. Sunod po, meron tayong instrumentalities, letter I. Ito daw po ay ang channel o medium na ginagamit kapag tayo ay nakikipag-usap. So mula sa salitang instrument, tumutukoy yan sa gamit o medium na ating kasangkapan sa pakikipagkomunikasyon. So mayroon lang din ditong dalawang maaaring isagot ninyo kapag pinatukoy sa inyo kung anong instrumentalities sa isang pangungusap. Maaaring pasalita o kaya po pasulat. Yun lang naman yun para sa keys at instrumentalities. Panghuli, meron po tayong N at G. Meron tayong norms at genre. So para sa norms, madali lang, ito po ay tumutukoy sa paksa ng pinag-uusapan. Ibig sabihin, ito yung focus ng inyong pangungusap o ng inyong komunikasyon. So kapag tinanong ano ang focus, ano ang norms ng komunikasyon o dialogong ito, tumutukoy lang yon sa paksa. Sa letter G naman, sa genre, ito daw ay tumutukoy sa diskursong ginagamit. Ano po ba yung diskurso mo? Paano ka nagsasalita? So halimbawa dyan, nagsasalaysay ka ba? Nakikipagtalo ka ba? O kaya nangangatwiran? Meron pa pong iba pero ito lang yung ilan sa mga nailista natin na halimbawa. So kapag nagsasalaysay ang isang tao, ibig sabihin yan nagkukwento ka lang. Ibinabahagi mo lang sa kanila yung nais mong sabihin. Kapag naman nakikipagtalo, ipinapaliwanag mo sa kanila kung bakit ka tama. Okay po, pag nangangatwiran, nagpapaliwanag ka lang din dyan. Pero, hindi mo ipinapamuka o hindi mo ipinapaliwanag sa kanila na ikaw ang mas tama kumpara sa kanila. Okay po, yun po yung pinagkaiba ng nakikipagtalo at nangangatwiran. Kapag nakikipagtalo ka, sinasabi mo na ikaw yung tama. Pero pag nangangatwiran, nagpapaliwanag ka lang. Okay? So, yun po yung ibig sabihin ng speaking model ni Dalheims. Narito naman yung mga susing salita natin para sa speaking model ni Dalheims. So, sa setting, meron tayong lugar, participant, tao, ends, layunin, act sequence, daloy, keys, tono, instrumentalities, medium, at norms, paksa, at panghuli, genre, diskurso. So, yan yung mga tatandaan ninyong salita. Para naman sa ikatlong component ng kakayahang pangkomunikatibo ni Dalheims, meron po tayong tinatawag na kakayahang pragmatic. Tumutukoy ito sa abilidad na makatukoy ng kahulugan ng mensaheng sinasabi at di sinasabi batay sa ikinikilos ng kausap. So kung sa mga naunang component ng kakayahang pangkomunikatibo,
tayo ay gumagamit ng wika, dito naman sa kakayahang pragmatic, hindi tayo magsasalita, hindi tayo magsusulat. Gayunpaman, tayo ang magiging tagatanggap ng mensahe. Taga-receive lang tayo ng mensahe. Kaya po, ang tawag sa atin sa uri ng o sa component na ito, ang tawag lang po sa atin ay decoder. Kasi nga po, tagatanggap lang tayo, taga-interpret lang tayo ng mensahe. So sinasabi ni Delheims na ang isang tao ay mayroong kakayahang pragmatic kapag daw naiintindihan natin o nauunawaan natin yung nais iparating ng kausap natin sa atin. Maski sinabi niya man yan ng verbal o di-verbal. So kung ikinilos niya lang ba yun? Halimbawa, nakikipag-usap ka sa isang tao, nakita mo siyang umirap, ano ibig sabihin nun? Okay po, ibig sabihin maaaring hindi niya naintindihan yung sinabi mo o kaya hindi siya sumasang-ayon sa sinabi mo. So yun, kapag naintindihan mo yun, kahit walang sinabi yung iyong kausap, nakita mo lang sa kanya sa ikinilos niya, ibig sabihin mayroon kang kakayahang pragmatic. Isa kang mahusay na decoder. Yun po yun. Karugtong nito, meron tayong tinatawag na kakayahang strategic. Sinasabi po dito na ito naman ay tumutukoy sa kakayahang magamit ang verbal at di-verbal na mga hudyat upang maipabatid ng mas malinaw ang mga mensahe. Sinasabi dito na ginagamit daw natin ito upang maiwasan o maisaayos ang mga hindi pagkakaunawaan o mga puwang o gaps sa komunikasyon. Sinasabi kasi ni Delheims na kapag daw nagsasalita tayo, madalas ay hindi sapat yung salita lamang. Dapat daw ito ay dinadagdagan natin ng mga di-verbal na cues o yung mga kilos o gestures. Bakit po? Kasi minsan, kapag halimbawa puro salita lang yung ating ginamit, hindi tayo kumilos, nagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan o yung gaps na tinatawag natin sa komunikasyon. At pareho lang din naman po kahit puro di-verbal lang yung gagamitin natin. So kapag kumilos ka lang ng kumilos dyan at hindi ka nagsalita, hindi mo ipinarating ng pasalita yung nais mong sabihin, magke-create pa din yan o bubuo pa rin po yan ng mga puwang o gap sa komunikasyon. Sa huli, magkakaroon pa rin ng hindi pagkakaunawaan. So kanina po sabi ko magkarugtong to, yung kakayahang pragmatic at yung kakayahang strategic. Paano po nangyari yon? Kasi po, kung sa kakayahang pragmatic tayo ang decoder, dito naman po sa kakayahang strategic tayo ang encoder. Ibig sabihin tayo yung nagbibigay ng mensahe. Kaya magkasunod yung dalawang yan o magkaugnay silang dalawa. Okay, so nandito na tayo sa huli at ikalimang component ng kakayahang pangkomunikatibo ng mga Pilipino. Meron po tayong tinatawag na kakayahang diskursal. So tumutukoy ito sa pagkakaugnay ng serye ng mga salita o pangungusap na bumubuo ng isang makabuluhang teksto. So yung teksto dyan, hindi lang siya limitado sa teksto kasi kapag sinabing teksto, pasulat lang yan. Kaya po, imbis na teksto, gagawin nating makabuluhang komunikasyon. So yun dapat yun. Kung magsusulat man kayo ng notes, makabuluhang komunikasyon po ang isulat ninyo. Okay? So sabi po ni Delheims, kapag sa kakayahang diskursal po, ang focus natin ay pagiging mahusay sa pag-uugnay-ugnay ng mga salita o pangungusap. Kapag daw tayo ay nagsasalita o kaya po sumusulat ng isang sulatin, dapat po mahusay tayong magdikit-dikit, maghabi ng mga salita at pangungusap para mas maipahayag natin yung ating sarili. Para hindi nakakalito kapag binasa na ito ng mga tagatanggap natin ng mensahe. So meron po tayong dalawang pinagpupukusan dito sa kakayahang diskursal. Una, cohesion at ikalawa, coherence. Ano po yung cohesion? Tumutukoy po ito sa pagkakaisa ng lahat ng impormasyon na nasa isusulat mo o sa mga sinasabi mo. Ibig sabihin, simula umpisa hanggang dulo ng sinabi mo o kaya po ng iyong isinulat, iisang paksa lang yung iyong tinutumbok. Balikan natin yung pangungusap ko kanina. Birthday ko ngayon. Punta ka sa bahay ha, bilhan mo naman ako ng cake. So yun po, pag binasa mo yung mga pangungusap na yon ng sunod-sunod, ang focus po natin ay patungkol lang sa birthday. So, ibig sabihin, merong cohesion yung mga pangungusap na yon. So, meron siyang iisang paksa.
Kapag naman po pumunta tayo sa coherence, sinasabi dito na mahusay ang pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap. Ibig sabihin, hindi siya naliligaw-ligaw. Kasi maaaring iisa lang yung paksa mo pero yung nilalaman paiba-iba. Halimbawa, dun sa pangungusap natin kanina, di ba po, ang focus natin ay birthday ko. Pagdating sa coherence, nagtalakay ka ng birthday ng pinsan mo. Meron pa rin siyang cohesion, gayon pa man, pagdating sa coherence, medyo bagsak na siya dahil nag-iba-iba. Hindi nagtama yung pagkakaugnay-ugnay ng mga pangungusap mo. So, dapat lahat ng pangungusap mo patungkol lang sa birthday mo at hindi sa birthday ng pinsan mo. Ganun po yun. Okay po. So, yun po ang 5 component ng kakayahang pangkomunikatibo ayon kay Delheims. Balikan natin yung 5. Yung una, kakayahang linguistiko. Ikalawa po, kakayahang sociolinguistiko. Ikatlo, kakayahang pragmatic. Ikaapat, kakayahang strategic. At ikalima, ang kakayahang diskursal. So, sana po naunawaan ninyo ito at kung hindi man naunawaan sa unang panonood at pakikinig, huwag mahiya, pindutin ulit yung restart at panoorin nyo po ulit at pakinggan muli yung ating lecture. Good luck po sa mga exam.